So what's up sa mga ka-hombre ko dyan? Makagagawa sa amin naman niya pala to. At syempre mga ka-hombre ko, ito pong artist na ito ay isa sa pinakamalaking artist ever sa history ng social media at show business ng Pilipinas. Bata pa siya pero sobrang dami na po niyang naabot. She will earn her legendary status, the real legendary status, very soon for sure. Pero sa ngayon, medyo napigilan po ito. At matutunghayan nating lahat yan sa episode ko. And this is the rise and fall of Bea Bores. At kasama na po siya sa ating Wall of Fame. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Si Bea Bores ay isang Filipino actress at influencer na unang sumikat sa role nito sa Kadenang Ginto at pagpasok sa mundo ng social media bilang isang vlogger. Meron itong 888,000 subs sa YT, 1.2M followers sa IG at 2M followers sa FB and 4.3 million followers sa TikTok. Nakilala rin ito sa iba't iba niyang mga collaboration sa mga sikat na personalidad tulad nila Wamos, Tony Fowler at Andrea Brillantes. Nagsimula si Bea Bores bilang isang showbiz actress kung saan nag-audition at nakapasok ito sa Kadenang Ginto bilang si Maureen Gatchalian. Siguro naman naalala nating lahat to mga kaombre ko kasi isa ito sa sumikat nung mga panahon niya. Pagkatapos ng teleseryeng ito, hindi na nagpakita si Bea Bores sa kahit anumang palabas at ipinagpatuloy na lamang ang karera nito bilang isang vlogger. Nagkaroon ng isang episode ang Tony Talks featuring Bea Bores kung saan nagtrending ang part na ibinahagi nito ang kanyang kwento ukol sa kanyang kuya. And actually, ngayon talaga, sobrang love ko si kuya. Sobrang proud ako sa mga small achievements niya. Pero growing up, hindi naging okay yung relationship namin kasi paano ko masasabihin? Pero SA po ba yun? So, dinidiwhan niya ako while taking a bath. Tapos, yes, naked. Tapos, ilang ko lang, I think I was 13, 14. Alam mong binibideo ko? Tipo. And then, he took a video of me. And then, he sent it to his friend. For, I don't know, for money, for, di ko alam eh. For fun? For fun. I don't know, Miss Tony, hindi ko alam. Paano nalaman sila niya? Nakita ko na habang kinakalikot ko, sabi ko, Kuya Barfons, kinalikot ko, wala lang. Kasi may mga game siya eh. Tapos, nag-open ako ng messenger. Tapos, nakita ko, ayoko pa pumaniwala, pero CR namin to Tapos, nakita ko, oh my God, katawan ko. Sabi ko, Kuya, what's this? Tapos, hindi siya makasalita. Tapos, sabi niya, I'm sorry. I'm sorry, Bea. Tapos, sabi ko, tapos nagwawala na po ako, Miss Tony. Kasi nagwawala na talaga ako. Sobrang ako nagwawala. Tapos, yung tito ko nagwawala din. Sabi niya, bakit mo ginaganyan kapatid mo? Bakit? Anong ginawa sa'yo? Tapos, hindi na po siya maka-imik. Kasi parang siguro na-realize niya na maliit ginawa niya. Kasi umalis siya to the point na nag-worry lahat. Kasi baka kung ano gawin niya, baka... Kasi si kuya din po, bipolar din siya. And yes, it's very, very traumatizing, mga kahombre ko. Even ako, nung napanood ko yan, I was very, very shocked. And lalo po akong bumilib sa tanyag na tapang ng babae na ito, no? And actually, para sa dinadala niyang bata, you are very lucky kasi meron kang matikas at talagang malupit na ina. Saan nga ba nagsimula ang pregnancy issue ni Bea Bores? Sa isang panayam nito kasama sa Philippine Entertainment Portal noong July 5, 2025 ay nagpaplano na siyang bumalik mismo sa pag-acting. Ngunit ipinagliban niya muna ito dahil 4th year college na siya at nagbabalak siyang tapusin muna ito. Ayon sa datos, magtatapos siya sa degree ng Interdisciplinary Studies sa Ateneo de Manila University sa QC. Kanyang idinagdag rin na ito ay ginagawa niya para sa kanyang mga magulang. Ayun nga lang mga kahombre ko, nag-post ng isang cryptic si Sian Gaza ukol sa isang sikat na personalidad na may initial na BB. Buntis! How true ang chismis na buntis daw si Bea Bores? Not yet confirmed. Na heard ko lang. I will do my research. Be right back. Kasunod na naglabas ito ng isang message galing sa di umano'y ex-boyfriend ng tinutukoy na BB. Ayan po yon. Naalala nyo naman siguro itong issue na ito.
Dahil sa mga post na ito ni Sian Gaza, ang mga tao'y sinuspetsahang si Bea Bores ang individual na tinutukoy ni Sian Gaza, mga kahombre ko. Naniniwala ka ba kay Sian Gaza? Naniniwala ka ba kay Sian Gaza? Ako, yes! Kasi kahit papaano, mga kahombre ko, kahit siya ay nagtatago sa batas ng Pilipinas, kahit papaano po, nagsasabi siya ng totoo at least, di ba? Sa mga ini-spluk niya, it happens na totoo talaga. Bea Binene yan. Dami rin kasi nagko-comment sa TikTok videos ni Bea Bores last time na bakit daw biglang nawala ang shape ng body niya. Parang Bea Bores kasi di mo na siya magiging active sa SOCMED. Nagawa ring i-delete ni Sian Gaza ang kanyang mga posts at nag-iwan ng huling mensahe ukol dito. Nung in-expose niya sa publiko nung ginawa sa kanya ng older brother niya in the name of clout and fame, hindi niya inisip yung kahihiyan ng parents niya and other family members. Hindi niya kino-consider yung matinding damage ito sa buong angkan nila. Hindi niya inisip yung mental health ng bawat isa. Ngayon, ako yung nag-spluk sa publiko ng kalagayan mo in the name of clout, kailangan kong i-consider yung kapakanan mo? Kaano-ano ba kita? Tropa ba tayo? Close ba kita? May mga tao talagang makasarili. Puro sarili lang iniisip. For the love of God and in Jesus' name, post deleted. So now, it's even more clear kung saan patungo si Sian Gaza at kung bakit niya ito nasabi. Paglipas po ng isang buwan, si Bea Bores ay nagawang isa publiko na siya ay totoong buntis. So dito mga kahombre ko, sobrang tindi pong revelasyon nito para kay Bea Bores at syempre, all credits kay Sian Gaza. Kasi about a month before, nalaman na po ng mga tao na siya'y buntis. Dahil sa pahayag na iyon ni Sian Gaza, mga kahombre ko. Medyo nag-alanganin din ang mga tao, pero syempre, nalagyan na yon ng positivity kasi buntis. Ano pang gagawin? Pero, hindi natin maiaalis na kung hindi ni-spluk ni Sian Gaza yon, matutulad po siya sa mga nauna ng celebrity sa kanya na walang ginawang maayos para sa fans nila kasi madalas nilang itago na sila ay buntis, mga kahombre ko. Thinking na ito ay makakasira sa kanilang karakter at sa kanilang pagiging actress. It happens all the time, mga kahombre ko. Na-tsempo-tsempohan lang po na itong si Bea Bores ay nahuli, otherwise papunta sana siya doon. Halata naman, mga kahombre ko. Doon pa lang sa statement niya, halata. Napapunta siya sa titigil mo na siya ng 1 taon kasi nga buntis siya. Nilabas din ni Bea Bores ang larawan ng kanyang fetal ultrasound. At dito mga kahombre ko, sobrang lakas po nito kung maaalala nyo itong video na to. In fact, makikita nyo na 4 million views po ito mga kahombre ko, itong video na to. Dito, after mag-post ng fetal ultrasound ni Bea Bores ay bigla namang nag-post na naman si Sian Gaza. Yung feeling na tumama na naman yung chismis mo. July 9, yung nauna ka ng 1 month. Okay, so 1 month early po ang chismis ni Sian Gaza. Kumalat din ang balita na di umano'y ang nag-feed ng info kay Sian Gaza ay si Filipino influencer Sashna Lapara na pabirong itinanggi rin naman ang mga kaganapan. Paano nalaman ni Sian Gaza? I think galing ata kay Sashna or Zainab, di ba friend din nila si Zian? Sabi ni Sashna, sana all baliw. Nagkaroon mga kahombre ko ng post si Tony Fowler at nagbunyag ng iba't ibang katiwalian ng ama ng anak ni Bea Bores. Matabil ang bibig ko, please. Huwag nyo nang hanapin yung biological tite. Busy siyang pumarty kasama yung bago niyang abab. With evidence yan, wag ako. Nagawa rin mag-comment ni Bea Bores sa nasabing post. You mean mga above joke? What? Ngayon, lumalabas mga kahombre ko na si Bea Bores po ay inanakan at inayawan. Nakakalungkot mga kahombre ko pero sobrang dami pong mga ganyang klase ng lalaki sa mundong ito. And all you can do palakpakan ang putang inang yan. Grabe. Nakakalungkot, man. Isang individual na si Mera Yamada ay nagawang magbigay komento sa pangyayari. Pertaining na siya ang ama nito. Galing po ito sa pamilyang mayaman. Sobrang yaman itong Mera Yamada. Things may not have worked between Bea and I, but I never said I didn't want to be there for our baby. I may not have handled our situation the best as of late,
But walking away has never been an option for me. I'm here. And I'm going to do whatever it takes to be the best father I can be. My daughter deserves nothing but the best, and I will work every day to give her the life, love, and support she deserves. I will do better for as long as I am accepted into our child's life. Ready or not, I will answer the call with my whole heart. I hope and ask that we are given the privacy necessary to navigate our situation, most especially the journey of Bea's pregnancy, as smoothly as possible. Thank you. So, halata naman mga kahombre ko na bata pa itong mga ito. So, ganyan talaga yung banat, di ba? Bata, wala tayong magagawa. Nabuntis niya and it happens, mga kahombre ko. Para sa akin, sino po ba ang pipiliin natin? Yung Bea Bores sa Kadenang Ginto o yung Bea Bores ngayon na nagiging totoo na, tama, sa buhay niya? Dito na ako mga kahombre ko sa Bea Bores ngayon. Meron ba siyang totoo talaga na downfall? Wala. Isa po ito sa mga kinontent natin sa Rise and Fall, no? Na walang downfall. Tulad ni Zainab, for example. Wala rin siyang downfall. Alam nyo, mga kahombre ko, ang pagiging ina, no? O pagdadalang tao ay hindi po nakakahiya. Lalong-lalo na at hindi aksidental ang pagbukaka mo at pagpayag mo na galawin ka ng isang lalaki. Never po yan naging accidental, mga kahombre ko. So, ibig sabihin nun, ginusto mo rin yun. At dahil ginusto mo rin yun, manigas ka ngayon at panindigan mo ang pagiging magulang. It doesn't matter kahit anong edad mo, kasi kahit kailan, hindi ka naman pinilit ng future daughter or son mo na nasa tiyan mong nabuo na gawin mo sila. Yan ay isang gift of God, so dapat mo yang pagbutihin at wala kang choice but to do it right. Anyway, mga kahombre ko, mas pipiliin ko yung Bea Bores ngayon. Una sa lahat, hindi na siya nagsisinungaling at mahirap nang magsinungaling. Before, kahit papano being an artista, yan pong mga yan ay napakasinungaling. Lalo na sa personal life nila. Sobrang sinungaling po ng mga tao na yan. Gagawin po nilang lahat para mapalinis at mapabango ang kanilang mga pangalan. Kaya sa totoo lang, mas saludo pa ako sa mga influencer. Kasi kahit papano, they are being real. Yun nga lang, loose ball canon. Pero man, it's fun, di ba? It's a roller coaster ride. Hindi tulad ng mga artista na laging perfect, na ganito. Kasi pagka medyo hindi perfect, maaaring mawalan ka ng sponsors, di ba? Samantala, mga kahombre ko, ngayon, sa mundong pinasok at tinahak ulit ni Bea Bores, which is ang mundo ng social media, YouTube, TikTok, Facebook, hawak na niya ang kanyang sarili. Hawak na niya ang kanyang fame. Finally, wala nang manager na bubulong sa kanya na gawin mo to at wag mong gawin to. At least, mga kahombre ko, lalabas po ang tunay na Bea Bores. And she's doing it now. Makikita rin natin, mga kahombre ko, na pinaghahandaan na niya ang pagiging nanay niya. Bumibili na siya ng iba't ibang mga bagay para sa baby niya. So in short, mga kahombre ko, nakikita natin yung tunay na Bea Bores kesa noon na sino ba si Bea Bores, 'di ba? Ang hirap maintindihan. Isa lang siyang sikat, no, na artista sa Kadenang Ginto. That's about it. Kailangan niya magmalinis every single time, di ba? Pero ngayon, mga kahombre ko, nakikita na natin ang tunay na siya. And, Bea Bores, hindi kita kilala, pero masyado kang maraming kilala na malapit din sa akin, ano? Ito ang masasuggest ko sa iyo. Be a good mother kasi hindi deserve ng kahit na sinong bata ang hindi magkaroon ng loving mother. And you will be that person for real. Lalo na at sa experience mo, di ba, nawalan ka ng magulang sa napakamurang edad mo, so you know the feeling na walang magulang. Kaya, I think you'll be a very, very good mother. Suggestion ko sa love life, suggestion ko sa'yo, huwag ka munang mag-love life. Palakihin mo muna ang anak mo because it's gonna be tough. Makakahanap at makakahanap ka rin. It will never be too late for you because you're still young. Pero, ang stupid lang na ang dami mong ipapakilalang lalaki sa anak mo. Ang pangit, no? Lalo na at babae yung anak mo. Better na the next time na makahanap ka ng partner mo, yun na yung forever mo.
Good luck in life. One love, good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.